Genesis chapter 8, 1 to 22. Ito ang mensahe natin. Pakisabi sa iyong katabi, hindi nakakalimot ang Diyos. Mag-amen po ba tayo dyan? Si Noah at the time, nasa loob siya ng arka, nandun kasama niya mga hayop, nandun kasama niya ang kanyang buong pamilya. Siyempre ho, alam ng Diyos kung ilan na lang ang pagkain nila. Pero hindi siya nakalimot. Hindi nakakalimot ang Diyos. Yan ang gusto kong idiin sa inyo sa araw na to, na mensahe natin ay pagpapaalala na maaaring nakalimot tayo, pero hindi nakakalimot ang Diyos. Paalala. Pwede kang makalimutan ng mga taong, minahal mo. Alam nyo bang pwede kang makalimutan ng mga taong minahal mo? Pwede kang kalimutan ng mga taong pinaglaban mo. Pwede kang kalimutan ng mga taong tinulungan mo, pero hindi ka kakalimutan ng Diyos. Amen. Hindi nakakalimot ang Diyos sa atin. Maaaring yung mga tao na minahal natin, pinaglaban natin, tinulungan natin, hindi na natin makagilap sa panahon tayo naman na may kailangan sa kanila. Pero kapatid, tandaan nyo, maaaring makalimot ang tao, pero hindi makakalimot ang Diyos sa iyo. Sabi ng verse na inaral natin, hindi nawaglit si Noah sa Diyos. Sino ba si Noah? Si Noah lang ang pag-uusapan natin, pero bakit para sa ating lahat? Si Noah ay larawan ng sangkatauhan. Si Noah ay larawan natin. Okay? Balikan ko lang, pwede kang makalimutan ng mga taong pinahal mo, pinaglaban mo, tinulungan mo, pero hindi ng Diyos na laging nakakaalala sa iyo. Yan ang tandaan natin. Diba, minsan may mga bagsak tayong moral, may mga bagsak tayong emotion, kasi bakit po? Nakalimutan tayo ng mga taong itinuring nating mahal natin, itinuring nating special, inuna natin, pero nung tayo naman sa panahon na nangailangan sa kanila, nakalimutan nila tayo. Pero hindi ka nakalimutan ng Diyos. Amen po. Masakit na katotohanan, kahit ayaw man nating mangyari sa atin na makalimutan tayo ng mga taong mahal natin, pero mangyayari kasi yan ang realidad. Yan po ang unang paalala. Hindi nakakalimot ang Diyos. One of God's attribute, pag sinabi kong attribute, isa sa katangian ng Diyos, siya ho ay omniscient. Yan ho ang isa sa pinakamagandang karakter ng Diyos. Siya ay omniscient. Pag sinabing omniscient, siya ho ay all-knowing. Okay? Bigyan natin ng kahulugan yan. Pag sinabi hong all-knowing, meaning alam niya ang past, alam niya ang present, alam niya ang future. Diba? Pastor, alam ng Diyos kaya yung nangyari sa akin noong nakaraang buwan? Alam. Alam nga niya yung nangyari sa iyo noong 5 years ago. Alam ng Panginoon lahat. Alam ng Diyos yung past, lalong alam ng Diyos yung present. Alam ng Panginoon kung gaano ka umiiyak paggabi. Alam ng Panginoon kung gaano mo nilalaban ang pamilya mo para maligtas sila. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa mo araw-araw sa panahon na tumatawag ka sa Kanya. Yung present time mo, napaka-espesyal sa Panginoon. Pero mas espesyal sa Panginoon yung ating future. Amen o, alam ng Diyos ang past, present, at alam ng Diyos at meron siyang magandang plano sa future natin. Sa buhay natin, mga kapatid, nagtatagal man, pero hindi maglalaho at malilimutan ng Diyos. Nangako siya na ang mga anak niya maganda ang future. Amen po ba? Maganda ang future ng simbahan natin. Balikan ko lang yung in-highlights natin kanina. Genesis chapter 8 verse 1, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko, kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Doon natin kinuha yung ating mensahe, hindi nakakalimot ang Diyos. May mga times sa buhay natin na parang, Lord, alam mo po ba, Panginoon, na last na namin na pera to? Lord, alam niyo po ba na last na namin pangsain to? Lord, alam niyo po ba na bibigay na ako? Lord, alam niyo po bang susuko na ako? Alam ng Diyos. Then the moment na nandun ka na sa pinakapampang, the moment na nandun ka na sa pinakadulo, doon darating ang rescue ng Panginoon. Alam niyo po ba, isa ho sa hindi ko makakalimutan sinabi ng pastor, kapag ikaw ay naghintay ng matagal, at talaga ramdam mo sa sarili mo sa tagal na paghihintay mo, kapatid, lalo ka maghintay kasi yung inaantay mo malapit nang mangyari. Di ba, baliktad? Kung kailan tayo ho nagantay ng sobrang tagal na, doon tayo pahina ng pahina, doon tayo paurong ng paurong, pero alam niyo ba mga kapatid, hanggang matagal na ang iyong paghihintay, doon naman palapit na yung inaantay mo. Di ba, baliktad? Pastor, bakit naman gano'n ang Diyos? Ang Diyos ay hindi katulad ng tao, ang isipan niya ay hindi natin isipan.
Yung paraan ng Diyos ay hindi nating paraan. Magkaiba. Magkaiba ang paraan ng Diyos. Okay, may tatlo tayong puntos at ito yung una. Hindi nakakalimot ang Diyos. Number 1, hindi nakalimutan ng Diyos ang mga hinirang at pinili niya. Sino yun? Yan, si Noe. Hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang mga hinirang at pinili. Si Noe, hindi niya nakalimutan. At isinama pa niyang hindi nakalimutan, mahalaga din sa Diyos ang mga hayop. Mga kapatid, alam niyo po ba mahalaga din sa Diyos ang mga hayop? Part ng creation ng Diyos ang mga hayop, at hindi ho maganda ang isang mundo, ang isang paligid kapag wala sila. Paano nagiging maganda ang isang kapaligiran? Paano nagiging maganda ang isang bundok, kagubatan, kapag may mga huni ng ibon? Inalala ng Panginoon lahat ng mga hayop na kasama niya. Bakit ko nasabi na pati yung mga hayop, according sa verse? Sabi ng Panginoon, Noe, pagpasok mo sa arka, huwag mong kalilimutang dalhan ng pagkain ng mga hayop. Ilang hayop ang kasama ni Noe? Napakarami. At hindi lang niya papakainin ng mga hayop ng isang beses. Ilang araw sila sa arka? Napakatagal. Umabot ng 100 days. Nandun sila sa arka, napakaraming papakainin. Naalala ng Panginoon ang pinili niya, hinirang niya si Noah, sinama niya yung mga kasama ni Noah na hayop at mga kasama ni Noah na pamilya. Hindi nakalimutan ng Diyos. Alam ng Panginoon na sa arka, may amoy, sa arka mayroong problema, sa arka mayroong maaaring magutom, sa arka maaaring magkasakit, lahat ng yun, inisip yun ng Diyos at hindi niya nakalimutan si Noah, sinama niya yung mga kasama ni Noah. Sa buhay natin, the moment na nag-response tayo sa calling ng Panginoon, hindi ka lang ang aalalahanin ng Diyos, isasama ng Diyos pati ang pamilya mo. Amen. Akala natin, Pastor, ito bang pagsunod ko sa Panginoon, alam kaya niya to? Ito bang pagpunta namin sa gawain, alam ba niya to? Alam ng Diyos. At hindi lang niya ikaw aalalahanin, isasama ng Diyos yung mga niluluhod mo sa Kanya. Kasi si Noah, wala ni isa sa kanyang pamilya ang hindi naligtas, kasi bakit po may covenant si Lord. Alam ba ng Panginoon na umiiwas tayo sa Kanya? Alam ng Panginoon yan. Alam din ng Panginoon kung gaano ka ka-excited pumunta dito sa simbahan. So, yun ang muna natin. Hindi nakalimot ang Diyos sa mga taong hinirang at pinili niya. Ang tanong, isa ka ba sa hinirang at pinili ng Diyos? Then, hindi nakakalimot ang Diyos sa'yo. Pinili ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos. Pangalawa, sabi dito, hindi nakakalimot ang Diyos, hindi nakalimutan tulungan at iligtas ng Diyos ang mga nanalig sa Kanya. So bahagi ho ng kapangyarihan ng Panginoon yung alalahanin niya yung Kanyang mga hinirang, at hindi lang basta alalahanin, ito ho ang good thing sa Panginoon. Hindi porke naalala ka ng Panginoon, wala na siyang gagawin. Pastor, naalala ko ng Panginoon. Pastor, naalala ko si ganito. Sa atin minsan, naalala natin yung tao, pero minsan problema, wala tayong ginagawa doon sa naalala natin. Sa Diyos, iba. The moment na inaalala ka ng Panginoon, the moment na inisip ka ng Panginoon, kapatid, may gagawin siya sa'yo. Okay? Okay, naalala ng Panginoon si Noah, yun ang una, hindi niya nakalimutang tulungan. Nung naalala niya si Noah, sumunod ang kanyang pagkilos. Okay, anong ginawa ng Diyos? Ito ang una niyang ginawa. Kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Yun ang una. Naisip ng Panginoon si Noah, teka, tagal yun na dyan sa arka. So dahil matagal na kayo dyan sa arka, eto, may gagawin ako. Sabi ng Biblia, kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Kapangyarihan ng Diyos ang mangyayari. The moment na naisip ka ng Diyos, the moment na nandun ka na sa time na ikaw na inasikaso ng Panginoon, may gagawin siya sa iyong buhay. Amen o, sila Noah, nandun sila sa arka, puno-puno ng tubig ang paligid. Kaya ang ginawa ng Panginoon una, pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Pangalawa, huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. May ginagawa ang Diyos sa mga taong inaalala niya. Dahil the moment na inisip ka ng Panginoon, nasa iyo na ang tuon ng Panginoon, ang kasunod niyang provision. Provision ang ating pinag-uusapan. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig, huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Nang ika-27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Okay, pinaihip ng Panginoon yung hangin, pinatigil ng Panginoon yung bukal. Ano ang result? Ang result po noon, natuyo ang lupa. Ano na mangyayari kay Noah? Ang kasunod noon, lalabas na sila sa arka. So itong pangalawang puntos natin hindi ka lang inalala ng Panginoon, mayroon siyang patutunayan sa iyo.
Alam niyo po, iba si Lord. Iba si Lord, mga kapatid. Kahit hindi ka na nag-effort ng sobra, pag naalala ka ng Panginoon at ikaw na yung focus ng Panginoon, walang effort na gagawin ka. Kasi effort na ng Diyos ang gagawin niya. Amen po? So si Lord na dito nag-effort, pinahihip niya, huminto na yung bukal, then lalabas na sila Noah, then dito tayo magtatapos sa pangatlong puntos natin. Hindi nakalimutan ng Diyos ang tipan niya sa sangkatauhan. Okay, ano yung una? Hindi nakalimutan ng Diyos sa mga hinirang at pinili niya. Pangalawa, hindi nakalimutan tulungan ng Diyos ang mga iniligtas niya. Pangatlo, hindi niya nakalimutan ang kanyang tipan sa sangkatauhan. Okay, ito ang tipan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Yun ang tipan ng Diyos. Hindi ka mamamatay sa baha. Hindi kayo mamamatay sa baha. Ang buong pamilya mo ay maliligtas, then patunay nung pinalabas ng Diyos sila Noah, buhay sila. Kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pagkukulangin. Sumunod lang si Noah. Alam niyo, sa totoo lang, si Noah yung tao na punong-puno ng pananampalataya sa Diyos kahit hindi niya alam ang mga pinagagawa niya. Una, hindi alam ni Noah yung baha. Alam ba ni Noah ang baha? Pag binasa niyo ang Genesis, walang ulan. Hindi nga nila alam ang ulan. Genesis pa lang ng chapter 1, walang ulan. Genesis chapter 2, 3, and 4. Hanggang pagdating sa 7, wala pang ulan. Kaya ang mga tao, sabi, ano yung ulan? Ano yung baha? Pero alam niyo po, si Noah, kahit hindi niya alam ang ulan at baha, naniwala siya sa Diyos. Gugunawin ng Diyos ang mundo. Bakit walang ulan at that time? Sagana ang mundo sa bukan. Hindi mo kailangan ng ulan, hindi mo kailangan may bagyo para magkaroon ng tubig. Sagana sa bukal ng panahon. So sa bukal sila umaasa ng tubig, kaya noong time na yon, walang ulan. So si Noah, nanampalataya sa Diyos. Ito po mga kapatid, ang tawag sa ating mga Kristiyano ay mga mananampalataya. Amen po? Bilang mga mananampalataya, hindi mawawala sa buhay natin na magtiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Dahil hindi na mo pananampalataya kapag mayroon ka ng inaasahan. Ang pananampalataya ay talagang zero. Wala kang inaasahan maliban sa Diyos. Yun ang pananampalataya. Si Abraham, sabi niya, Panginoon, i-offer ko sa iyo ang anak ko. Sabi nung anak niya, Papa, andito na tayo lahat. Andito na yung panggatong, andito na yung mga alipin. Pero wala tayong pang-offer. Sabi ni Abraham, God will provide. Andun sila sa tuktok ng bundok. Walang alam si Abraham na ano ang gagawin ng Diyos. Pero sabi ni Abraham, God will provide. Walang alam. Pero ang Diyos may pinadalang lalaking tupa. Nagpadala ang Diyos, tuktok ng bundok, may nakapunta na tupa. Ang Diyos ay may milagro. Amen. Yung mga bagay na hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Yun ang lagi natin panghawakan. Amen, no? Yung mga bagay na hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Yun ang lagi ko sa inyo sinasabi. Okay? Lumabas ka na sa barko kasama na yung asawa, mga anak at mga manugang. Okay, next. Palabasin mo rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, mga amo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ng mga ibon, hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. Hindi lagi ng Diyos kinakalimutan yung mga kasama ni Noah. Then sabi dito ho, hanggang naririto at buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit sa tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi, hindi mapapatid. Ang tawag natin dyan, covenant. May tipan ng Diyos sa mga tao. Then hindi nakalimutan ng Diyos ang tipan niya kay Noah, at si Noah ay larawan natin sa katauhan. Kung ano yung tipan ng Diyos kay Noah, tipan nyo natin, tipan sa ating lahat yun. Dahil descendant tayo ni Noah. Paalala, parehong hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga masasama at mahubuting ginawa ng mga tao, kahit yung pinakamaliit na mga bagay. Kaya, take note, pareho. May ginawa ka bang malaking kasalanan o maliit na kasalanan, pareho yung hindi nakakalimutan ng Diyos. Kung may ginawa kang mabuti na malaki o maliit, nakalimutan ba yun ng Diyos? Hindi rin. Kaya nga, minsan ho, may mga time na hindi ka na nagpipray ng palihim, o hindi ka na nagbibigay ng palihim kasi bakit po, nagkaroon ka na ng doubt. Dahil minsan sa ating prayer na palihim, sa pagbibigay natin ng palihim, parang walang nakaka-appreciate. Pero kapatid, kahit walang nakakita doon sa maliit na ginawa mo, may Diyos na hindi nakalimot sa ginawa mo na yun.
Alam kaya ng Panginoon kung gaano ang suffering na ginagawa natin pag Sunday? Kasi pag Sunday, rest day. Alam niyo ba pag Sunday, rest day? Na mga nagtatrabaho? Pero alam kaya ng Panginoon yung effort nyo na pagpunta sa simbahan, pahinga ko na dapat to Lord, pero ibibigay ko sa iyo. Yung maliliit na detalye na ginagawa mo na yan, may impact sa Diyos yan. At yan ay hindi makakalimutan ng Panginoon. Mayroon din kayang impact yung parati kang umiiwas sa gawain. May impact din kaya yung parang lagi ka na lang umiiwas na dumalo sa gawain. May impact din yun. At hindi yun nakakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Tanong, saan ang gusto mo na hindi makalimutan ng Diyos? Sa mabubuting bagay na ginagawa mo o sa masasamang bagay na ginagawa natin? Tandaan mo, lahat ng tao lalapit sa Diyos. Sa ngayon, maaaring wala tayong kailangan sa Lord kasi malakas tayo, meron tayo. Pero may time na iigahin ng Diyos ang lahat na meron tayo, yung source natin, para humarap tayo sa Kanyang walang dala. At sabihin sa Kanya, Lord, kailangan ko po kayo. Amen? At sasabihin sa iyo ng Panginoon, yung mga ginawa mo, ay hindi kailanman nakakalimutan ng Panginoon. Pareho silang makatatanggap ng ganti. Pareho silang makakatanggap ng ganti. Gantimpala sa kanilang mga ginagawa. Okay, balikan ko lang. Kung may mga maliliit kang ginagawang mabuti, ituloy-tuloy mo lang yan. Dahil hindi yan mawawaglit at kailanman makakalimutan ng Diyos. Pareho silang makakatanggap ng gantimpala sa kanilang mga ginagawa. Anong sabi dito? Ang mabuti ay makakatanggap ng gantimpala. Ano yung masama? Ang masama ay makatatanggap ng gantimpalo. Alam naman natin na yung salita na yan, pwede mong idalawang word yan. Yung gantimpala, it means reward. Yung gantimpalo, it means consequence. Hindi kailanman mawawala ang parusa at pagpapala ng Diyos. Saan mo gusto? Pastor, gusto kong maranasan ang gantimpala ng Panginoon. Ngayon kapatid, kahit walang nakakita at kahit may mga time na gusto mong gumawa ng masama, huwag mong kalimutan yung dalawa. Dalawa lang ang pwede mo maranasan. Ay gantimpala o gantimpalo. Tandaan, God remembers you. So, sabi dito, God remembers you. Maaaring may mga time na yung ine-expect mo maalala ka, hindi ka naalala. Pero kapatid, naalala ka ng Diyos. Kasi, noong araw na gusto mong maalala sila, yung mga taong hindi nakakaalala sa'yo, buhay ka, it means, una agad si Lord nakaalala sa'yo. Ngayong araw na to, wag mo sasabihin hindi ka naalala ng Diyos kasi buhay ka. Meaning, ikaw yung kaninang madaling araw, pagising mo, ikaw agad ang inalala ng Diyos. Lagi nauuna yon. Okay? Alam niya ang mga pinagdaanan mo sa past. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang kasalukuyang kalagayan mo. Alam ng Diyos. Alam niya ang iyong patutunguhan. Hindi ka makakalimutan ng Diyos. Okay? Alam niyo mo ba yung kanta na ito? Hindi kita malilimutan. Hindi kita malilimutan, hindi kita babayaan. Nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Diyos ang nagsasabi. Okay? Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Hindi. Pero alam niyo ba, malilimutan ng nanay ang mga anak niya. Yung tao pinag-uusapan natin, pero yung Diyos, sabi niya, hindi. Sabi niya, sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niya matatalikdan? Ngunit, kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, yung anak na sinasabi dyan, yung ina dyan na sinasabi ay yung magulang sa laman, mga tao. Pero sabi ng Diyos, hindi ako makakalimot sa inyo. Amen? Hindi kita malilimutan, kailanman hindi kita pabayaan, hindi kita malilimutan, kailanman hindi kita pabayaan. Inulit-ulit yung lyrics na yon dahil Diyos ang nagsasalita dyan. Alam niyo kung saan niya kinuha? Sa Isaiah. Isaiah chapter 49 verse 15 to 16. Ito ang pinagkunan ni Basil Valdez. Sabi niya dito, ang sagot ni Yahweh, malilimutan kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang niluwan? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Sino nagsasabi? Si Yahweh. Sabi ni Yahweh, maaaring ang mga magulang niyo sa laman, kalimutan kayo, pero ako na Diyos niyo, hindi ko kayo kalilimutan. Then sabi niya sa 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan, pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Yan ho ang pinanggalingan ng kanta. Kaya ho sa oras na marinig mo yung salitang hindi kita malilimutan, wag hong lagi ang conclusion may mamamatay,
Hindi ho. Yun ho isang paalala. The moment na pakiramdam mo mag-isa ka, may Diyos na nagsasabi, hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Nakaukit ang iyong pangalan sa aking mga kamay. Paano ka makakalimutan ng Diyos? Hindi ho yung literal ha. Meaning, yung pangalan mo andito sa puso niya. Grabe yung mensahe. The moment na marinig mo yung salitang, hindi kita malilimutan, kinakausap ka ng Diyos at sinasabi, anak, yung nararamdaman mo, yung pinagdadaanan mo, yung kasalukuyang meron ka ngayon, hindi ka nag-iisa. Hindi kita pabayaan, lagi kitang sasamahan. Amen po, ito ang conclusion natin. Hamon, dahil hindi kailanman tayo kinalimutan ng Diyos, lagi rin naman natin siyang alalahanin. Vice versa. Hindi tayo kinakalimutan ng Diyos araw-araw. Kapatid, pakiusap ko sa inyo, wag na wag kayong makalimot sa Diyos. Na tumawag, manalangin, magpuri, sumamba, at magbigay ng kaluwalhatian araw-araw sa Diyos. Amen po? Yan po ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Hindi nakakalimot ang Diyos. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri.